May mga bagay na hindi natin dapat hinahanap. Hindi dahil mahirap silang matagpuan, kundi dahil may mga bagay kapag nakita ka na, hindi ka na nila hayaang makalimot. At may mga lugar na hindi naman ipanagbabawal puntahan. Walang karatula, walang harang, walang bantang nakasulat sa kalsada. Pero may mga lugar na parang mismong lupa ang nagsasabi sa iyo na huwag kang magtagal dito. Ganito nagsimula ang kwento ni na Julius, Magnus, Jennifer, Willie, Jane at Matthew. 6 na magkakaibigan na magkakasama mula pa noong kolehiyo. At sa kanilang huling taon bago mag-graduation, isang simpleng biro ang nauwi sa isang paglalakbay na hindi nila kailanman makakalimutan. Magkakakilala sina Julius, Magnus, Jennifer, Willie, Jane at Matthew mula pa noong unang taon nila sa kolehiyo. Magkakaiba sila ng ugali. Si Julius ang pinakapalabik biro sa grupo. Kapag may problema, siya ang unang gumagawa ng paraan para patawanin ang lahat. Si Willie naman ang mahilig sa pagkain at biyahe. Siya rin ang palaging may dalang kamera at mahilig kumuha ng litrato kahit saan sila pumunta. Si Matthew ang tahimik. Hindi siya pala salita. Pero siya ang madalas nakakapansin ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Si Jennifer ay praktikal at matapang. Kapag may nangyaring problema, siya ang unang nag-iisip ng solusyon. Si Jane naman ang mahilig sa mga kwento tungkol sa kababalaghan. Mahilig siyang manood ng mga dokumentaryo tungkol sa mga lumang alamat, engkanto at aswang. At si Magnus ang pinaka-curious sa kanilang lahat. Hindi siya basta naniniwala sa mga kwento. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang maranasan. Higit sa lahat, kailangan niyang mapatunayan ang lahat ng ito. Kaya noong nasa huling taon na sila sa kolehiyo, isang gabi habang gumagawa sila ng project sa isang maliit na coffee shop malapit sa kanilang campus, napunta ang usapan sa mga aswang. Galing sa probinsya ang isa nilang kaklase. Nagkwento ito tungkol sa isang liblib na lugar kung saan may mga taong hindi lumalabas kapag sumasapit ang gabi. May mga bahay na hindi nagbubukas ng bintana pagkatapos ng 10:00. May mga aso na bigla na lamang tumatahol sa isang direksyon kahit walang tao. At higit sa lahat, may kwento tungkol sa isang aswang na hindi raw kumakain ng tao. Hindi agad. Ang ginagawa raw nito ay mas kakaiba. Pinagmamasdan muna nito ang isang tao ng ilang gabi. Sinusundan, pinakikinggan, inaalam ang routine. Kapag dumating ang tamang gabi, saka ito lumalapit. Hindi para patayin agad, kundi para kunin ang isang bagay mula sa biktima. Hindi laman, hindi dugo, kundi ang boses nito. Walang naniwala, lalo na si Magnus. At nagtawanan pa sila. At doon nagsimula ang ideya. Pagkatapos ng graduation, pumunta silang 6 sa probinsya. Hindi para magbakasyon lang. Pupunta sila roon para hanapin ang aswang. Biro lang yun nung una. Pero habang lumilipas ang mga buwan, naging seryoso ang plano. Isang linggo bago ang graduation, gumawa sila ng group chat na ang pangalan ay Project Aswang. Si Julius ang unang nagpadala ng mensahe. After graduation, walang atrasan ha. Sumagot si Willie ng larawan ng isang lumang bus. Hindi ordinaryong bus ang nasa larawan. Isa itong malaking customized camper bus. May maliit na kusina. May 2 kama. May folding table. May maliit na refrigerator. At may generator. At sa loob, halos parang maliit na bahay.
Matagal nang pangarap ni Willie na magkaroon sila ng ganitong klaseng road trip. Kaya nang sabihin niyang kaya niyang hiramit ang bus mula sa isang kakilala ng pamilya niya, mabilis na pumayag ang lahat. Ang plano nila ay simple. Pagkatapos ng graduation, aalis sila ng gabi. Magmamaneho hanggang probinsya. Maghahanap ng matutuluyan. At sa loob ng 3 araw, susubukan nilang tuklasin ang mga lugar na sinasabing pinagmumugaran ng mga aswang. Para sa kanila, adventure lang yun. Isang magandang kwento na maikikwento nila pagkatapos. Hindi nila alam na may isang tao sa probinsya na hindi natutuwa sa mga taong nagtatanong tungkol sa aswang. Dumating ang graduation. Pagkatapos ng seremonya, nagyakapan silang 6. May mga litrato, may mga iyakan, may mga pangakong hindi sila magkakahiwa-hiwalay kahit magsimula na sila magtrabaho. Pero habang nagkakainan sila sa isang restaurant ng gabing yun, paulit-ulit nilang napag-uusapan ang isang bagay, ang biyahe. At sa pagkakataong yun, mula nang nagbibiro, may plano na sila, may schedule, may sasakyan, may pera, at may lugar na silang pupuntahan. Ang problema lang, walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung saang eksaktong matatagpuan ang bahay na kanilang nirentahan. Ang naghanap ng lugar ay si Jane. Nakakita siya ng isang lumang listing online. Isang malaking bahay sa isang tahimik na barangay. Mura ang renta. May 6 na kwarto. May malaking sala. May kusina. May sariling bakuran. At ang pinakamaganda sa lahat, malayo ito sa bayan. Halos 40 minuto ang biyahe papunta sa pinakamalapit na kabahayan. Perfect para sa gusto nilang adventure. Pero may isang bagay na kakaiba. Walang pangalan ng may-ari sa listing. Walang malinaw na larawan ng loob ng bahay. At ang address ay hindi kompleto. Tanging pangalan ng barangay at isang lumang landmark ang nakalagay. Nang tanungin ni Jennifer kung bakit ganun, sinabi ni Jane na kakausapin na lang nila ang caretaker. Wala nang nagtanong pa. Hindi nila alam na yun ang unang pagkakataong dapat sana silang umatras. Dumating ang araw ng kanilang adventure. Madilim pa nang umalis sila. Nakapark ang malaking bus sa labas ng bahay ni Willie. May dala silang pagkain, mga inumin, mga damit, tent, flashlights, powerbanks, camera, speakers, at kung ano-ano pang gamit na sa tingin nila ay kailangan para sa 3 araw na bakasyon. Nang tuluyang umandar ang bus, nagsigawan silang lahat sa loob. Sa unang ilang oras, puro tawanan lang. Nagpatugtog sila, kumain, nagkwentuhan tungkol sa mga nangyari noong college. May mga lumang sekreto, mga crush, mga away, mga kalokohan, at syempre, mga kwento tungkol sa aswang. Habang lumalayo sila sa syudad, unti-unting nagbabago ang tanawin. Mula sa mga gusali, naging mga puno. Mula sa mga ilaw ng poste, naging madilim. Mula sa malalawak na kalsada, naging makikitid ang daan. At habang tumatagal, mas kakaunti ang mga bahay. Bandang 5:00 ng hapon, napansin ni Matthew ang isang kakaibang bagay. Sa gilid ng kalsada, may isang matandang babae na nakatayo. Nakatalikod. Hindi gumagalaw. Nakasuot ito ng mahabang damit na kulay abo. Akala niya ay may hinihintay na sasakyan. Pero habang tumadaan ng bus, hindi man lang ito gumalaw. Nang lumagpas na sila, napatingin si Matthew sa side mirror at doon niya napansin ang isang bagay. Nakatingin na sa kanila ang babae.
Hindi lang basta nakatingin, nakangiti. Matagal siyang hindi nagsalita. Nung tanungin siya ni Jennifer kung ano ang tinitingnan niya, sinabi niyang wala. Hindi niya sinabi ang nakita niya. Ayaw niyang sirain ang mood. Pero ilang minuto pagkatapos nilang lumagpas sa babae, may narinig silang malakas na kalabog mula sa likuran ng bus. Napalingon silang lahat. Tumigil ang musika. Tahimik. Baka may nahulog, sabi ni Julius. Pumunta si Willie sa likuran. Tinignan niya ang mga gamit. Walang nahulog. Walang kumalaw. Walang sira. Bumalik siya sa harapan at muling pinatugtog ang speaker. Maya-maya, may isa na namang kalabog. Mas malakas. Nagkatinginan silang lahat. Pero wala pa rin silang nakita. Sa pagkakataong yun, tumawa si Magnus. Sinabi niyang baka may daga sa ilalim ng bus. Nagtawanan sila at nagpatuloy ang biyahe. Pagsapit ng gabi, huminto sila sa isang maliit na gas station. Dito sila nagpa-full tank, bumili ng tubig, at nagtanong tungkol sa kanilang destinasyon. Si Julius ang lumapit sa isang matandang lalaki na nagbabantay sa maliit na tindahan sa tabi ng gas station. Ibinigay niya ang pangalan ng barangay. Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Hindi ito agad sumagot. Tinignan muna nito ang 6 na magkakaibigan. Pagkatapos ay ang bus. Pagkatapos ay muling tumingin kay Julius. Sinabi nitong malayo pa ang pupuntahan nila. At kung gabi na sila makarating, huwag na silang lumabas ng bahay. Natawa si Julius. Sinabi niyang pupunta sila roon para mag-adventure. Nang marinig yun ng matanda, tumahimik ito. Tapos halos pabulong na sinabi, kung may marinig kayong kumakatok sa bintana, huwag ninyong bubuksan. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Pagkatapos ay nagtawanan. Biro lang nila yun. Bumalik sila sa bus. Pero bago tuluyang umalis, napansin ni Matthew na nakatingin pa rin sa kanila ang matanda. Sa pagkakataong ito, hindi na ito ngumiti. Halos 10:00 na ng gabi nang makarating sila sa barangay. Madilim ang lugar. Iilan lang ang ilaw sa mga bahay. At ang daan papunta sa kanilang nirentahang bahay ay halos hindi na sementado. Mabagal ang takbo ng bus. Sa magkabilang gilid ng kalsada, pupuno. Minsan, may mga aninong parang kumakalaw sa pagitan ng mga dahon. Pero kapag tinitignan nilang mabuti, wala naman. Hanggang sa makita nila ang bahay. Malaki, luma, pero maayos pa rin. May malawak na veranda. May 2 palapag. May bakod. At sa likod nito, puro puno. Sa unang tingin, maganda. Parang lumang vacation house. May isang lalaki naghihintay sa gate. Matanda na. Payat at halos walang ekspresyon ng mukha. Siya ang caretaker. Binuksan niya ang gate. Walang maraming sinabi. Inibot lang ang susi. At bago umalis, may sinabi siyang isang bagay. Kapag may narinig kayong boses sa labas, siguraduhin ninyong kilala ninyo kung kanino galing. Pagkatapos nun, umalis na siya. Hindi nila naintindihan kung bakit ganun ang bilin. Pero wala silang pakialam. Pagod sila, excited, at higit sa lahat, handa na silang uminom hanggang umaga. Inayos nila ang kanilang mga gamit. Naglatag na sila ng pagkain at naglabas na rin ng mga bote. Nagpatugtog ng musika at hindi nagtagal, napuno ng tawanan ng bahay. Parang walang kakaiba. Parang normal lang ang lahat. Bandang 12:00 ng gabi,
Nagsimula na ang mga kwentuhan. Naging mas malalim ang mga usapan. Mga plano sa buhay, mga trabaho, mga pangarap at, syempre, bumalik na naman ang usapan sa aswang. Sinabi ni Magnus na gusto niyang makakita ng tunay na aswang. Sinabi ni Jane na baka hindi na sila kailangan pang lumayo. Baka nasa paligid lang nila. Nagtawanan ang lahat, pero maya-maya tumigil si Matthew. Hindi siya nakasabay sa tawanan. Tumingin siya sa bintana. May kurtina ron. Bahagyang kumagalaw at akala niya ay hangin. Pero nakasara ang lahat ng bintana. Naramdaman niya ang kakaibang lamig. Hindi lamig ng air conditioner, kundi malamig na parang malamig na hiningang dumaan sa batok niya. Tumingin siya sa likuran pero wala. Tumingin siya sa bintana at wala rin. Pero ilang segundo lamang, may narinig siyang napakahinang tunog. Parang may kuko na kumikis-kis sa labas ng salamin. Nanigas siya. Tumingin siya sa iba. Pero patuloy lang sila sa pag-uusap. Hindi nila nararinig. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Hindi niya hinawakan ng kurtina. Tinitigan lamang niya ito. May isa pang tunog. Mas malapit. Parang nasa mismong kabilang bahagi ng salamin at napaatras siya. Napansin niyo ni Jennifer. Tinanong niya kung anong problema. Doon lamang sinabi ni Matthew na pakiramdam niya may nakatingin sa kanila. Tumahimik ang lahat ng ilang segundo. Pero si Julius ang unang tumawa. Sinabi niyang baka dahil lang sa mga aswang na kwento kaya nagiging paranoid na si Matthew. Sumabay si Magnus at tinawag siyang psychic. Nagtawanan ang lahat. Napilitan ding ngumiti si Matthew. Ayaw niyang magmukhang tuwag, kaya bumalik siya sa upuan at nagpatuloy ang inuman. Lumipas ang ilang oras, 2 oras, 3 oras hanggang sa bandang 3:00 ng madaling araw. Unti-unti nang inaantok ang lahat. Pero bago tuluyang makatulog ang grupo, may narinig si Jane, isang mahinang boses galing sa labas. Jane. Napatingin siya sa pintuan. Akala niya ay si Jennifer. Pero natutulog na si Jennifer sa sofa. Muli niyang narinig. Mas malinaw. Jay. At tumayo siya. Tinitigan niya ang pintuan. Hindi siya agad lumapit. Sa likod niya, mahimbing ang tulog ng kanyang mga kaibigan. Himik ang buong bahay. Tapos may kumatok. Natakot si Jane at muling kumatok ng mas malakas. 3 beses. Naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki sa gas station. Kapag may narinig kayong kumakatok sa bintana, huwag ninyong bubuksan. Pero ito ay pintuan, hindi bintana. At ang mas nakakatakot, kilala niya ang boses. Parang boses ni Magnus, mahina at pagod. At parang nanggagaling mismo sa labas. Jane. Humakbang siya palapit. Nasa harap na siya ng pinto. Hinawakan niya ang doorknob at bago niya itong tuluyang mapihit, may humawak sa balikat niya mula sa likuran. Napasingap siya at paglingon niya, si Magnus pala ang nakatayo roon, nakapikit at inaantok. Hindi siya ang nasa labas at nanlaki ang mata ni Jane. Kung nasa loob si Magnus, sino ang nasa labas? Parang sinagot ng nasa kabilang panig ang tanong niya. Muling nagsalita ang boses, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito boses ni Magnus. Hindi rin boses ng babae at hindi rin ng lalaki. Parang pinagsama-samang mga boses ng kanilang 6.
at sabay-sabay itong bumulong mula sa kabilang pintuan. Buksan mo. Biglang namatay ang lahat ng ilaw at sa kadiliman, may narinig silang mabagal na paghinga sa loob mismo ng bahay. Hindi sa labas. Hindi sa pintuan. Sa likod nila. Hindi agad nakagalaw si Jane. Sa pagkawala ng ilaw, tila biglang naging mas malaki ang bahay. Mas malawak, mas malalim at higit sa lahat, mas tahimik. Ang tanging naririnig nila ay ang mabilis na paghinga ng bawat isa. At iyon ang isa pang tunog. Isang mabagal na paghinga na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Pero hindi ito tunog na nakakatakot. Parang may nilalang na sinasadyang huminga ng malalim habang nakikinig sa kanila. Walang nagsalita. Nakatayo pa rin si Jane sa harap ng pintuan. Sa likod niya ay si Magnus. Sa sahig naman, magkakalapit sina Julius, Jennifer, Billy at Matthew. Walang gustong gumalaw. Hanggang sa marinig nila ang isang maliit na kalabog sa kusina. Napalingon si Julius. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Mahinang liwanag lamang ang lumitaw. Tinapat niya ito sa kusina. Wala. Kundi mga baso, plato, bote. Lahat ay nasa lugar. Pero habang gumagalaw ang ilaw ng cellphone, may nakita si Matthew. Isang anino. Dumaan sa dingding at mabilis. Mula sa kusina papunta sa hallway at napatras siya. Sinabi niyang may nakita siya. Hindi siya pinaniwalaan ni Magnus. Sinabi nitong baka anino lang ng flashlight. Pero alam ni Matthew ang kanyang nakita. Dahil ang aninong yun, hindi tugma sa galaw ng sino mang tao sa loob ng bahay. Muling tumingin si Jane sa pintuan. Naramdaman niyang may tao pa rin sa labas. Wala na nagsasalita. Pero may narinig siyang napakahinang tunog. Parang kuko na tumatabi sa kahoy. Lumapit si Magnus sa kanya. Sinabi nitong huwag nang buksan ang pintuan. At doon napansin ni Jane ang isang kakaibang bagay. Si Magnus ay nakatayo sa tabi niya. Pero ang boses na narinig mula sa labas, parehong-pareho ng boses ni Magnus. Muling nagsalita ang nilalang sa labas. Jane. Napatingin siya kay Magnus. Hindi na nakangiti ang lalaki. Dahan-dahan siya umatras at walang kailangan sabihin. Naiintindihan na nilang lahat na may isang bagay sa labas na gumagaya sa boses nila. At parang mas nakakatakot pa ron, alam nito ang kanilang mga pangalan. Hindi na sila natulog. Naghintay sila hanggang sumikat ang araw. Nang pumasok ang unang liwanag sa bintana, saka lamang nila napansin kung gaano kaputla ang bawat isa. Walang gustong pag-usapan ang nangyari. Nagkunwari silang normal. Baka daga lang. Baka hayop o pagod lang sila. Yun ang paulit-ulit nilang dahilan. Pero nang lumabas si Willie para tingnan ang generator, bigla siyang napahinto. May nakita siyang mga marka sa lupa. Hindi yapak ng aso at hindi rin yapak ng tao. Mahaba ang mga daliri, maninipis. At ang bawat daliri ay may marka na parang matulis ang kuko. Ang mas nakakagulat, ang mga marka ay nagsisimula sa puno sa likod ng bahay at papunta mismo sa veranda. May isang marka sa bawat hakbang pero walang bakas at napabalik. Parang may nilalang na lumapit sa bahay noong gabi at hindi na siya umalis. Tinawag ni Willie ang iba at lumabas silang lahat pero walang nagsalita. Tinitignan lang nila ang lupa. Hanggang sa mapansin ni Matthew ang isang bagay sa ilalim ng veranda. Isang maliit na piraso ng tela, kulay itim, at pinulot niya ito. May kakaibang amoy, parang basang lupa na hinaluan ng dugo. Nang makita yun ni Jane,
Agad niyang sinabi na itapon na niya. Pero bago niya matapos ang kanyang salita, may narinig silang tunog mula sa kakahuyan. Parang may malaking sanga na nabali. Napalingon silang lahat at wala silang nakita. Pero sa pagitan ng mga puno, may dalawang maliit na bagay na tila kumislap. Dalawang mata at nakatitig sa kanila. At ilang segundo lang, pagkurap ni Matthew, wala na. Nang tanghali, nagpasya silang pumunta sa maliit na tindahan sa barangay. Gusto nilang bumili ng pagkain, pero higit sa lahat, gusto nilang makahanap ng ibang matatanungan tungkol sa bahay. Habang naglalakad sila, napansin nilang kakaunti ang tao. At iyong mga nakikita nila ay tila umiiwas sa kanila. Kapag dumadaan ang grupo, sinasara ng mga tao ang pinto. May isang matandang babae na nagwawalis sa harap ng bahay niya. Nang makita sila, bigla itong tumigil. Tinignan sila isa-isa. Pagkatapos ay tumingin sa bahay na kanilang tinutuluyan. At mabilis na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Nagtaka si Jennifer. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang mga tao. Sa maliit na tindahan, humisila ng tubig at pagkain. Doon nila nakilala ang isang matandang babae na nagngangalang Aling Cora. Nang banggitin ni Jane ang pangalan ng bahay, biglang tumigil ang matanda. Hindi na ito nagtanong. Hindi rin ito nagkunwari. Diretsahan itong sinabi na hindi dapat sila nananatili roon. Nagtanong si Magnus kung bakit. Tahimik muna si Aling Cora. Pagkatapos ay sinabi niyang maraming taon na ang nakalipas. May isang pamilya raw na nakatira sa bahay. 6 sila magkakasama. Halos kapareho ng bilang nila. Isang gabi, nag-inuman na magkakamag-anak. At kinabukasan, isa na lamang ang natagpuan. Walang nakakita sa 5 iba. Walang katawan, walang bakas at walang paliwanag. At natitirang isa ay hindi na nagsalita kailanman. Parang nawala ang boses nang tanungin kung ano ang nangyari. Iisa lamang ang isinulat ito sa papel. Nakikinig siya. Hindi natuwa si Magnus sa kwento. Sa halip lalo itong naging interesado. Tinanong niya kung may lumang litrato sa bahay. Sinabi ni Aling Cora na mayroon. At kinuha niya mula sa isang lumang kahon ang isang litrato. Halos hindi na makita ang mga mukha, pero malinaw ang bahay. Parehong pareho, parehong veranda, parehong puno sa likuran, parehong hagdan, at sa harapan may 6 na tao, 5 lalaki at isang babae. Sandaling tumahimik ang grupo at napansin ni Jane ang isang bagay. Hindi 6, 7 ang anino sa larawan. 6 na tao lamang ang nakatayo. Pero may isang anino sa pagitan nila na mas mahaba, mas payat, at ang ulo nito ay nakatungo sa maling anggulo. Nang itinuro niya ito sa iba, biglang kinuha ni Aling Cora ang litrato. Sinabi niyang hindi na dapat sila nagtatanong. At bago sila umalis, sinabi niya, hindi aswang ang tawag namin doon. Tinanong ni Jennifer kung ano ang tawag nila. Tumitig sa kanila ang matanda at sabay sabing, tagapakinig. Tahimik silang bumalik sa bahay. Walang nagbiro kahit si Julius, pero si Magnus ay tila lalong nag-iisip. Sa halip na matakot, parang may gusto siyang patunayan. Pagdating nila sa bahay, sinabi niyang baka gawa-gawa lamang ng mga matatanda ang kwento. Sinabi niyang may ibang paliwanag. At gusto nilang malaman ang totoo. Kailangan nilang manatili. Nagkaroon sila ng pagtatalo. Gusto nang umalis ni Jennifer. Gusto ni Jane na sundin ang babala. Si Macho ay tahimik lamang. Si Willie naman ay nag-iimpake na ng ilan na lang damit. Pero si Magnus ay ayaw sumuko. Sinabi niyang sayang ang buong biyahe. Sa huli, napagdesisyonan nilang manatili ng isang gabi. Isang gabi na lamang. At kinabukasan alis na sila. Hindi nila alam
na narinig iyon ng isang bagay na nakatapos sa labas. Bandang 4:00 ng hapon, napansin ni Willie na may kakaibang nangyari sa kamera niya. May mga bagong litrato na hindi naman niya kinunan. Binuksan niya ang memory card at dose-dose ng larawan. Lahat ay kuha sa loob ng bahay. Habang tutulog sila, habang kumakain, habang nag-uusap. May isang larawan ni Jen habang naliligo sa banyo. May isa kay Julius habang natutulog. May isa kay Jennifer sa kusina. May isa kay Matthew na nakatingin sa bintana. At may isang larawan kay Magnus na nakatayo mag-isa sa hallway. Ang problema, hindi pa nangyayari ang eksenang yun. Hindi pa sila nagpunta sa hallway noong oras na yun. Mas lalo siyang kinabahan nang mapansin niya ang timestamp. 2:70 ng madaling araw. Oras na kuha raw ng larawan. Tinignan niya ang mga kasunod. 2:80 ng madaling araw, larawan ng hallway. 2:90 ng madaling araw, larawan ng hagdan. 2:20 ng madaling araw, larawan ng isang saradong pinto sa ikalawang palapag. At ang huling larawan, 2:21 ng madaling araw, may isang nilalang na nakasilip mula sa kisame. Hindi tao. Mahaba ang leeg at baluktot ang mga braso. At ang muka, halos walang laman. Maliban sa isang malaking bibig. Hindi na napigilan ni Willie ang sarili. Napabitaw siya sa kamera. Tumama ito sa sahig at narinig ng lahat ang pagbagsak. Lumapit si Julius. Tinanong kung anong nakita niya. Hindi agad nakasagot si Willie. Itinaas niya lamang ang kamera at ipinakita ang mga litrato. Pagsapit ng gabi, wala nang gustong uminom. Wala nang musika at wala nang tawanan. Nagsara sila lahat ng pinto at bintana. Sinubukan nilang tawagan ng caretaker pero walang sumasagot. Sinubukan nilang tumawag sa ibang tao sa barangay pero walang signal. Pati GPS ng kanilang mga cellphone ay bigla na lang hindi gumagana ng maayos. Para bang ang bahay ay nasa isang lugar na hindi dapat makita sa mapa. Bandang 11:00 ng gabi, may narinig silang tunog sa bubong. Walang gumalaw sa kanila. At mas malakas. Parang may naglalakad sa bubong. Pero ang tunog ay kakaiba. Hindi 2 paa. Hindi 4. Parang maraming daliri ang dumadampi sa yero. Unti-unting tumingin si Matthew sa kisame. Mula sa itaas, may narinig siyang mahinang boses. Matthew. Nanginig siya, pero hindi siya sumagot. Muli itong tumawag. Matthew. Napatingin ang lahat sa kanya. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Tapos, narinig nila ang isang tunog na hindi nila makakalimutan. Isang mahabang palmot sa kisame. May nahulog na maliit na piraso ng kahoy. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. May gumagalaw sa itaas nila. Mabilis na pinatay ni Jennifer ang lahat ng ilaw. Sinabi niyang huwag silang gumawa ng ingay. Umupo silang lahat sa sahig. Ilang segundo ang dumipas. Tahimik at walang tunog. Nila ay umalis na hanggang sa may narinig silang yapak pero hindi sa bubong. Sa loob ng bahay. Mula sa hallway papunta sa kanila. May pumunta sa pintuan ng sala. Hindi nila makita dahil madilim. Pero naroon ang anino. Mahaba at payat. Nakayuko. Hindi ito gumagalaw. Nakikinig lamang. Pagkatapos ay may narinig silang boses. Boses ni Julius. Buksan niyo. Napatingin silang lahat kay Julius. Nasa tabi nila siya. Tahimik at hindi gumagalaw. Muli nagsalita ang boses sa hallway. Ngayon naman ay boses ni Jennifer. Napahawak si Jennifer sa bibig niya dahil naririnig niya ang sarili niyang boses. At pagkatapos,
sunod-sunod na nagsalita ang nilalang. Boses nilang anim. Pinag-aaralan nito ang bawat isa hanggang sa biglang tumigil at isang bagong boses ang narinig nila. Hindi nila kilala. Matanda, mahina at galit. Huwag kayong lalabas. Nagkatinginan silang lahat dahil ang boses na yun ay boses ni Aling Cora. Pero ang bahay ay ilang kilometro mula sa tindahan. Walang paraan para makarating siya roon nang hindi nila napapansin. Bandang 2:00 ng madaling araw, tila tumigil ang lahat. Wala nang kung ano pa. Nagsimula nang makatulog si Magnus sa sofa. Napansin ni Jane na nakapikit na ito, pero maya-maya ay bumangon si Magnus. Akala nila ay pupunta sa banyo. Naglakad siya papunta sa hallway at sinundan siya ng tingin ni Jane. Huminto si Magnus sa harap ng isang pintuan. Isang pintuan na hindi pa nila binubuksan mula nang dumating sila. Ang pinto sa ikalawang palapag. Hindi siya umakyat. Hindi rin siya bumalik. Nakatayo lamang siya roon at pagkatapos, may narinig silang boses mula sa itaas. Boses ng isang babae. At tinawag ang pangalan niya. Tumingala siya. At makalipas ang ilang segundo, siyang umakyat sa hagdan. Tinawag siya ni Julius pero hindi siya sumagot. Tinawag niya ulit ngunit wala. Tumakbo si Matthew papunta sa hagdan pero bago niya marating ang unang baitang, biglang bumukas ang pintuan sa ikalawang palapag. At sa madilim na loob, nakita nila si Magnus, nakatayo sa gitna ng silid, nakatalikod at tila may kausap. May mahina siyang sinabi, "Hindi pala kayo nagsisinungaling." At pagkatapos, biglang namatay ang ilaw ng flashlight. Isang malakas na tunog ang umalingaw sa buong bahay. At nang muling bumukas ang ilaw, wala na si Magnus. Ang tangi na iwan sa sahig ay ang kanyang sapatos. At sa dingding sa likuran nito, may bagong marka. 5 mahahabang kuko. At sa pagitan ng mga marka, may nakasulat gamit ang isang bagay na mukhang dugo. Isa. Hindi pa nila alam kung buhay pa si Magnus. Hindi nila alam kung ano ang nasa ikalawang palapag. Higit sa lahat, hindi nila alam kung bakit alam ng nilalang ang bilang ng kanilang mga kasama. Dahil ng gabing yun, hindi lamang isang tao ang nawala. Sa labas ng bahay, sa gitna ng madilim na kagubatan, may 6 na pares ng mga mata na nakatingin sa bahay. At isa sa mga ito ay hindi tao.